Lumalaki ang issue at dumadami ang tanong laban kay Senador Lito Lapid. Na ilang taon na ba siyang senador ng ating republika? Patapos na ulit yung kanyang term sa 2025 at balita ko tatakbo ulit senador. Pero ito yung mga tanong. Bakit wala siyang ginawang investigasyon kahit minsan sa kontrobersyal na mga sugal, legal at illegal dito sa ating bansa? Alam niyo mga kaibigan, si Senador Lapid, siya po yung chairman ng Committee on Games and Amusement. So, malinaw na malinaw sa committee yan, as chairman, sakop niya ang mga investigasyon and aid of legislation sa issue ng POGO na operation dito sa ating bansa. Ni minsan wala siyang ginawang investigasyon. At iba pang mga sugal o anumang meron dito sa ating bayan na naging kontrobersyal. Pero ang pinaka-kontrobersyal ay POGO, wala ho siyang ginawang investigasyon. Siya pala yung chairman ng committee. Pero nung mabanggit ang kanyang pangalan na di umanay siya may-ari ng 10 hectares sa may Porac, Pampanga na tinayuan ng 42 building para sa operasyon ng POGO, abay biglang sumipot sa Senado, dun sa committee na nag-iimbestiga na under ni Chairman Hontiveros ng Committee on Women, Children's and Family Relation, Gender, yun po yung kanyang committee. Parang medyo malayo pero siya nag-imbestiga. Kasi yung kapakanan ng mga kababayan ang pinag-uusapan doon dahil nga po sa mayor ng Banban Tarlac ay si Alice Goo na isang babae, parang gano'n. Pero ang talagang tamang komite na mag-iimbestiga dyan ay yung komite ni Senador Lapid. Pero wala nga siyang ginawa. Parang pwede naman pala siyang humarap sa publiko bilang senador nung siya inaakusahan at tinatanong na mayroong kinalaman sa POGO operation. At sinabi niyang wala at willing daw siyang mag-resign pag napatunayan. Ngayon lumaki po ang issue. May mga nagpapatunay na dokumentong siya talaga may-ari ng property, naloko na. Ngayon, senador, bakit nga hindi mo ginawa ang trabaho mo as chairman ng committee? Pasok talaga yon sa iyong committee. Kaya nga, Committee on Games and Amusement. So, yung POGO operation at ibang may kaugnayan sa games, talagang sa iyong committee yun. Bakit tahimik ka? Kaya ngayon, naaangguluhan at tinatanong na wala kang kinalaman sa operasyon ng POGO, pero bakit hindi nag-imbestiga ang committee mo? Kaya ba hindi nag-imbestiga yung committee mo? Dahil baka nga madamay ka dahil ikaw yung di umano ay may-ari ng property sa Porac, Pampanga? Ayaw mo mapag-usapan yun? Kaso napag-usapan na. Ngayon lumabas ka na. At lumabas ka, nagaganito ang pagkukulang. Kasi ang mga senador o chairman ng committee, may malaking responsibilidad araw-araw sa mga isyong napapanahon, especially pinaka-controversial ay ang POGO operation dahil nagagamit ng mga illegal activities tulad ng kidnapping, torture, krimen at iba pa. Ng mga Chinese national, fake Filipino. Talagang dapat yung committee mo, senador, ang nag-imbestiga wala kang ginawa paano yan? Diba? Kaya yung mga tao, nagdududa tuloy na baka nga ikaw may kinalaman sa POGO o sa Porac, Pampanga dahil yung committee mo walang ginawa Yan, sayang naman. Yan ay nakakapanghinayang. Kayo, na mga butanteng Pilipino noon at ngayon, di ba nakakapanghinayang itong ganito? Yung trabaho ng isang senador hindi nagawa. Sa kung anong dahilan, hindi natin alam. Sa ngayon, imposibleng hindi naman niya kayang mag-handle ng committee. As chairman, senador ka Bakit naman senador kung hindi mo alam ang trabaho mo? Pangalawa, kung alam mo, ba't hindi mo ginawa ang trabaho? Yan po yung mga tanong. Kaya, tayong mga butante, kayo, taga muna, maging aral ito sa inyo. Ang kailangan natin na ihahalal ay yung may gagawin at kayang gawin. Ang iniatang sa kanilang mga balikat ng taong bayan. Kasi, pag ibinoto ka ng taong bayan at nanalo ka, ang responsibilidad mo hindi lang yung nagpanalo sa'yo. Kung bawa nakakuha ka ng 18 million o 20 million vote. Hindi lang yun ang responsibilidad mo. Kung hindi responsibilidad mo, ang 112 to 115 milyong Pilipino, pag senador ka na, hindi lang yung bumoto sa'yo. Itong trabaho ng komite, pasok na pasok doon sa controversial Nakakabingi ang katahimikan. Bakit naman ganoon? Ayan.
Maging aral ito sa mga gustong maging senador at sa mga botanteng Pilipino dito at sa abroad. Hindi ho nakukuha sa kung pasikatan eh. Kailangan po may kakayanan at hindi lang kakayanan, may gagawin. Magkaiba yan eh. Kahit may kakayanan ka, kung hindi mo naman ginagawa, bali wala. Di mabuti pa yung kulang ang kakayanan, pero ginagawa mo, baka makikita yung kaya. Eh, totally wala eh. Alam nyo, kung nag-imbestiga yung komite ni Hontiveros, dapat nakipag-tie up si Lito Lapid sa kanyang komite. Pwede naman joint komite yan eh. Dahil para hindi mapag-iwanan yung komite na merong exclusive na karapatan or mas higit na karapatan dahil nga Committee on Games and Amusement. Yun eh. Nako, matindi o. Kaya marami pa hong dapat alamin. Okay? At related po sa issue ng pugong ito, ano naman, minadiscover na naman ng NBI kahapon, nabalitaan mo niyo yun, o kamakalawa? Abay, dumadami yung pangalan ng tao na para-parehas yung fingerprint. So, ibig sabihin, pinipeke talaga nila ang dokumento sa Pilipinas. Meron na namang di umani pakilalang GOO, parang pangatlo ng GOO ito, at kung ano ng mga apelyidong Chinese, pero ang fingerprint nila pare-parehas. So, ibig sabihin, isang tao yan. So, hindi lang fingerprint ang dinadaya nila, pati birth certificate, pati dokumento sa immigration para maging legal alien o illegal alien dito sa bansa. Ang daming problema. Pero ang batas natin, hindi problema eh. Nandyan po ang malalakas na mga batas. Kulang ang implementation ng nakaraan. Kasi ngayon lang po nagputukan ito. At maaaring may problema rin ngayon dahil dapat mabago na. Kaya again, dapat bilis-bilisan ang Department of Justice, Bureau of Immigration, sa NBI, wala tayong makikita, wala tayong dapat ipanawagan dyan dahil bagong-bago si Director Santiago at magandang ginagawa. Siya nga lang naglabas nito eh. Alam niyo itong mga record na ito ng fingerprint na ito, matagal na record ng NBI, pero hindi ginawa ng dating director. Kaya hindi natin makilala kung sino yung dating director dyan. Kasi wala naman. Ay, ito, pag-upo ni Santiago, nahukay kahit ng 2006 pa, kung ilang taon na. Yung mga fingerprint na hindi naman nabubura yan, hindi naman nababago yan eh. Nahukay niya, ayan, ngayon lumalabas. Tatlong pangalan, tatlong tao, isang fingerprint. Naloko na. Ibig sabihin niya, pangalan lang ang binago, pero isang tao. O fake document na naman. Again. So, ayan po. Sana ako magtuloy-tuloy. Mabuhay si Director Santiago dahil sabi ko nga sa inyo, hindi nagkamali ang Pangulong Marcos na ilagay yan. Dating Pulis Maynila, prosecutor, naging judge, retiradong judge, ngayon pinagkatiwalaan ng Pangulo. Ayan. Nararamdaman na natin. Nung araw, wala tayong nakikita at narinig sa NBI. Parang puro press release lang. Ngayon, may aksyon. Ayun. Kaya tulungan natin si Pangulong Marcos. Tama ang kanyang pagpili sa mga taong karapat-dapat. At yung hindi karapat-dapat sa gobyerno, ano man ang posisyon, dapat palitan o mag-resign talaga. Lalo na sa panahon ito. Napakaraming challenge, napakaraming kailangan gawin. Double time, hindi pwedeng paisi-isi. Hindi pwede yung pakuya-kuya-kuya lang. Kailangan mabilis dahil mabilis din ang panahon. Tulungan ang gobyerno, tulungan si Pangulong Marcos, tulungan na umunlad ang bawat Pilipino. Ayan, tuloy-tuloy ang malasakit. Pag malasakitan natin ang ating bansa, huwag tayong gumaya sa mga makapili, may pagkatraidor, na mga propagandista, na mga mananakop at ibang sektor na puro pang sariling interest lang. Huwag nating samahan yan. Please lang po. Okay? At dahil dyan, mihiling din po ko sa inyo, pakilike ang ating mga video. At higit sa lahat, kung pwede, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe and follow na rin po sa MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions.